Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming lolo at lola mula sa gintong edad. Alam po naming marami sa atin ang lumaki sa hapagkainan na laging may kanin at tinapay. Para sa mga Pilipino, hindi kumpleto ang araw kung walang mainit na kanin sa umaga, tanghali at gabi. At siyempre, sino ba ang makakatanggi sa bagong lutong tinapay kasama ang kape sa merienda? Masarap talaga. Pero sa pagtanda, lalo na kung tayo ay may high blood sugar o diabetes, marami sa atin ang nag-aalala. Pwede pa ba akong kumain ng kanin at tinapay? Hindi ba ito magpapataas lalo ng aking blood sugar? Ang mga tanong na ito ay karaniwan at naiintindihan namin ang inyong pag-aalala. Ang nakakalungkot minsan dahil sa takot, tuluyan na nating iniiwasan ang mga pagkaing ito na nagiging sanhi pa ng paghahanap ng ibang mas hindi malusog na alternatibo. Kaya naman, sa araw na ito hindi po tayo magbibigay ng listahan ng mga pagkaing bawal. Sa halip, pag-uusapan natin ang mga praktikal at simpleng paraan para makakain pa rin kayo ng kanin at tinapay ng hindi lubos na tumataas ang inyong blood sugar. Ang layunin po natin ay matulungan kayo na magpatuloy sa pagkain ng masarap pero ligtas at kontrolado. Tara na at alamin ang mga pamamaraan na ito. Hindi niyo po kailangan magsakripisyo ng husto para lang maging malusog. May mga paraan po tayo para ma-enjoy pa rin ang mga nakasanayan nating pagkain na may kapayapaan ng isip. Ito ay gabay lang po at laging tandaan na ang personal na payo mula sa inyong doktor o nutrisyonista ay pinakamahalaga. Simulan na po natin ang ating paglalakbay tungo sa mas matalinong pagkain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang simpleng konsepto, ang glycemic index o GI. Ito po ay parang sukatan kung gaano kabilis napapalitan ng isang pagkain ang asukal sa ating dugo. Ang mga pagkaing may mataas na GI tulad ng puting kanin o puting tinapay ay mabilis magpataas ng blood sugar. Parang kape na mabilis magbigay ng lakas. Samantala, ang mga pagkaing may mababang GI naman ay dahan-dahan lang nagpapataas ng blood sugar. Mas matagal po itong tunawin ng ating katawan kaya mas steady ang level ng asukal sa dugo. Ito po ay parang isang mahabang lakad na hindi biglaan ang pagod, kundi unti-unti lang. Kaya ang susi po, mga lolo at lola, ay hindi ang tuluyang pag-iwas sa kanin o tinapay, kundi ang pagpili ng mga uri na may mas mababang GI at ang pag-alam kung paano ito kainin ng tama. Hindi po natin kailangan maging siyentipiko para intindihin ito. Ang mahalaga ay meron tayong ideya kung paano gumagana ang ating kinakain sa ating katawan. Ito po ang magiging gabay natin sa pagpili ng mas matatalinong opsyon para sa ating kalusugan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung anong uri ng kanin ang mas mainam para sa inyo. Manatili lang po tayong nakatutok dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga para sa inyong gintong edad. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanin. Ang paborito ng marami, ang puting kanin o white rice, ang pinakakaraniwan nating kinakain. Ito po ay mataas sa GI dahil tinanggalan na ito ng balat o bran at germ nito kung saan naroros ang karamihan sa fiber at nutrisyon. Dahil dito, mas mabilis po itong matunaw at mabilis magpataas ng blood sugar. Kaya para sa inyong may high blood sugar, may mas magandang alternatibo. Una po dyan ang brown rice. Ang brown rice po ay buo pa ang balat kaya mas marami itong fiber. Ang fiber po ay nakakatulong magpabagal ng pag-absorb ng asukal sa dugo. Mas matagal din po itong tunawin kaya mas busog kayo at hindi mabilis mag-utom. Mayroon din po tayong red rice at black rice. Ang mga ito po ay masarap din at puno ng antioxidants bukod pa sa fiber content nito. Masarap din po itong ihalo sa puting kanin kung hindi pa kayo sanay sa lasa. Kung paano lutuin, katulad lang po ng puting kanin pero
mas matagal lang ng kaunti ang pagluto at mas kailangan ng kaunting dagdag na tubig. Kung nahihirapan po kayong hanapin o medyo mahal ang mga ito, pwede rin pong subukan ang basmati rice o jasmine brown rice na mas mababa rin ang GI kumpara sa regular na puting kanin. Kung talagang puting kanin lang ang available, meron ding paraan para mabawasan ang epekto nito sa blood sugar na tatalakayin natin mamaya. Ang mahalaga po ay meron kayong mga opsyon at hindi nyo kailangan magutom. Subukan po ang mga alternatibong ito ng paunti-unti at tingnan kung ano ang mas hiyang sa inyong panlasa at katawan. At syempre, hindi mawawala ang tinapay sa ating usapan. Kung ang kanin ay staple sa tanghalian at hapunan, ang tinapay naman ay paborito sa almusal at merienda. Gaya ng kanin, hindi rin po lahat ng tinapay ay masama. Ang problema po ay ang karaniwang puting tinapay tulad ng pandesal o sliced bread na gawa sa refined white flour. Ito po ay parang puting kanin din, mabilis maproseso sa ating katawan at mabilis magpataas ng blood sugar. Kaya ano po ang mas magandang alternatibo? Maghanap po kayo ng whole wheat bread or whole grain bread. Basahin po ang label at siguraduhin na whole wheat o whole grain. Ang unang sangkap, ang mga tinapay na ito ay mayaman sa fiber na nakakatulong din magpabagal sa pagdami ng asukal sa dugo. Mas matagal po tayong busog dito at mas nakakatulong sa panunaw. Mayroon din po tayong sourdough bread. Ito po ay gawa sa fermented dough at may mga pag-aaral na nagsasabi na mas mababa ang epekto nito sa blood sugar kumpara sa ibang tinapay. Masarap din po ito at may kakaibang lasa. Kung mahilig po kayo sa tinapay, subukan ang mga ito. Kung hindi po kayo makakita ng whole wheat o sourdough, pwede rin po kayong humanap ng tinapay na may mataas na fiber content o may seeds at nuts na nakahalo. Ang mga ito po ay nakakatulong din sa pagpapababa ng GI ng tinapay. Tandaan, hindi po kailangan lubusang iwasan ang tinapay, kailangan lang na maging matalino sa pagpili. Ang mahalaga ay ang paghahanap ng mga opsyon na mas maganda para sa inyong kalusugan. Huwag po tayong magmadali sa pagbabago. Unti-untiin po natin ang paglipat sa mas malusog na mga pagpipilian. Mga lolo at lola, kung hindi nyo man po kayang tuluyang iwasan ang puting kanin o puting tinapay o kung iyon lang po ang available, ang pinakamahalagang susi po ay ang portion control o ang pagkontrol sa dami ng kinakain. Ito po ang lihim na madalas nating makaligtaan. Hindi po kailangan kumain ng isang pinggan ng puting kanin na punong-puno. Subukan po na bawasan ang inyong nakasanayang dami. Halimbawa kung dati ay 2 cups ng kanin ang kinakain nyo, subukan pong gawin itong 1 cup lang o kahit kalahating cup muna. Unti-untiin po ang pagbabawas. Para sa tinapay naman, kung dati ay 2 pandesal, subukan pong 1 na lang. Ang katawan po natin ay may limitasyon sa dami ng asukal na kaya nitong iproseso ng sabay-sabay. Kung sobra ang dami ng kanin o tinapay na kinakain natin, kahit pa low GI, magtataasan pa rin ang blood sugar natin. Isipin po natin na ang ating tiyan ay isang balon. Kung sobra po ang ipupuno natin dito, tiyak na apaw. Kaya po ang pagkontrol sa dami ay napakahalaga. Ito po ay isang simpleng hakbang na malaki ang epekto sa inyong blood sugar. Gumamit po kayo ng mas maliit na plato para hindi kayo matuksong punuin ito. O kaya maglagay lang ng saktong dami at huwag na pong sumandok ulit. Ang disiplina po sa pagkain ay hindi madali, pero ito po ay pagmamahal sa sarili at sa ating kalusugan. Subukan po nating maging mas maingat sa dami ng ating kinakain. Bukod sa pagpili ng uri at pagkontrol sa dami, may isa pa po tayong napakahalagang pamamaraan, ang pagpares ng kanin at tinapay sa ibang pagkain. Huwag po nating kainin ang kanin o tinapay ng mag-isa. Ito po ang madalas nating pagkakamali.
Kapag kinain po natin ng kanin o tinapay ng walang kasama, mas mabilis po itong napoproseso at mabilis ding tumataas ang blood sugar. Ang sekreto po ay iparis ito sa mga pagkaing mayaman sa fiber, protein, at healthy fats. Bakit po? Ang fiber tulad ng gulay ay nakakatulong magpabagal ng pag-absorb ng asukal. Ang protein tulad ng isda, manok, itlog o beans ay nagpapatagal ng pagtunaw ng pagkain at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. At ang healthy fats tulad ng avocado o kaunting olive oil ay nakakatulong din magpabagal sa pagtaas ng blood sugar. Halimbawa po, kung kakain kayo ng kanin, ipares niyo po ito sa maraming gulay tulad ng pinakbet o sinigang na gulay at isang piraso ng inihaw na isda o manok. Kung tinapay naman, lagyan niyo po ng peanut butter pero piliin ang walang dagdag na asukal o kaya ay itlog at gulay tulad ng pepino o kamatis. Ang pagdaragdag ng mga ito ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar, kundi nakakabusog din at nakakadagdag ng sustansya. Kaya po, ang susunod na hakbang ay isipin kung ano ang kasama ng inyong kanin at tinapay. Gawin po nating kumpleto at balanse ang bawat kainan. Ito po ay parang pagbuo ng isang koponan. Kapag kumpleto ang mga pakasapi, mas matibay at mas epektibo ang resulta. Meron pa po tayong mga simpleng tips sa tamang oras at paraan ng pagkain na makakatulong din sa pagkontrol ng blood sugar. Una po, subukan nating kumain ng dahan-dahan. Ang mabilis na pagkain ay hindi lang nakakasama sa panunaw, kundi mas mabilis din nitong pinapataas ang blood sugar. Kapag dahan-dahan po tayong kumakain, nabibigyan natin ng sapat na oras ang ating katawan na iproseso ang pagkain at makaramdam ng kabusugan bago pa tayo makakain ng sobra. Ikalawa, iwasan po natin ang pagkain ng maraming kanin o tinapay sa gabi, lalo na bago matulog. Sa gabi po, mas mabagal ang ating metabolismo at hindi na tayo masyadong aktibo. Kaya ang asukal mula sa kinain natin ay mas matagal manatili sa dugo at mas mahirap para sa katawan na kontrolin ito. Kung kakain man po ng kanin sa gabi, bawasan ang dami at ipares sa mas maraming gulay at protein. Ikatlo, subukan po nating magkaroon ng regular na oras ng pagkain. Ang regular na oras ay nakakatulong sa ating katawan na maging mas maayos ang pag-release ng insulin, ang hormone na nagkokontrol ng blood sugar. Huwag po nating laktawan ang mga pagkain dahil kapag gutom na gutom tayo, mas madalas tayong kumain ng sobra. At panghuli, subukan pong uminom ng tubig bago kumain. Ang tubig po ay nakakatulong magbigay ng pakiramdam ng kabusugan kaya hindi na kayo masyadong makakain ng marami. Ang mga simpleng gawi pong ito ay malaking tulong sa ating paglalakbay tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Sa huli po, mga lolo at lola, tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. Ang katawan ng bawat isa ay may sariling paraan ng pagtugon sa mga pagkain. Kaya po ang pinakamahalagang payo ay laging makinig sa inyong katawan at laging kumonsulta sa inyong doktor o nutrisyonista. Kung susubukan niyo po ang mga tips na ito, mahalaga po na patuloy niyong subaybayan ang inyong blood sugar. Gamitin po ang inyong glucometer bago at pagkatapos kumain para makita kung paano tumutugon ang inyong katawan sa mga pagbabago sa inyong diet. Ito po ang pinakamabisang paraan para malaman kung ano ang pinakamahusay para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa inyong doktor kung meron kayong mga pagdududa o kung hindi kayo sigurado. Sila po ang pinakamahusay na magbibigay ng personal na gabay na akma sa inyong kalusugan at pangangailangan. Ang mga impormasyon pong ibinahagi namin sa gintong edad ay para lang sa inyong kaalaman at gabay. Ang aming layunin ay bigyan kayo ng pag-asa
at empowerment na kaya pa rin nating ma-enjoy ang buhay at ang masarap na pagkain sa ligtas at malusog na paraan. Sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli, manatili pong malusog at masigla sa inyong gintong edad. Paalam po.